Flowers, the music, pati font ng invitation na i-imagine natin. Then of course, there's the groom. The man we're going to spend our life with. That's Henry, my first love. Winner ng taste ko, diba? High school sweethearts kami. Simula pa lang, alam ko na perfect husband material siya. Gentleman? Check. Matalino? Check. Nugnukan ng gwapo? Check na check. Yun nga lang. Hindi pala kami meant to be. Kylie, ano ba? Kasi bakla pala yung putsang inang gwapong nilalang na yan. Ay, sorry. Let's begin the ceremony. Oh. Hindi fake yung smile na yun na, sincere yun. Fine. Siguro mga 12 years ago, oo, bitter pa ako. Pero ngayon hindi na. Okay na ako. Makamove on na ako eh. True. In fact, ako nga wedding planner nila eh. What's the 411? Nag-fail man ako kay Henry/Henrietta. Somewhere out there, be the one for me. Kylie! That's Tom. Ang hot niya, no? First kiss ko yan. College nun naging kami. And I remember lahat ng blockmates ko inggit na inggit sa akin. I can't blame them. Tignan mo naman. How are you? Good. So good to see you. It's been a long time. Thank you. And you look beautiful, as always. Cheers. Oh, excuse me. Just a sec. Hello? We are so compatible. Yeah. To the point na pareho ang taste namin sa lahat ng bagay. As in lahat. Name it, we got it covered. Take care. Pareho kaming mahilig manood ng romantic movies. Mag-clubbing, mag-beach, and most of all, pareho kaming mahilig sa boys. Yes. For the second time in a row, nabiktima na naman ako ng isang baklang hindi pa naglalaglag. Siguro naman, third time's a charm, diba? Yan si Benj. Siya ang boss ko at ultimate crush sa office namin. Sa loob ng 2 years na nag-date kami, ipinaramdam niya sa akin na ako lang ang babae sa buhay niya. In fairness, totoo naman. Kasi lahat ng iba, puro lalaki. Just my luck, diba? And up to now, kloseta pa rin yan si Benj. Sa akin palang naglalaglag yan. Nakakaloka naman yung babae na yan. Ginawa kong photo booth. Ay, Diyos ko. Naghanap pa ng magandang filter. Good evening, sir. Sir. Alam na, kita. Oh,
against gays naman. Okay ka naman sa akin. Pero sawang-sawa na ako maging cover girl. Oo! Cover girl! Pang-cover, pang-tapal, panakibutas sa lahat ng mga proseta niyan. Becky Bells, Backlush, Baby Backs, Baby Back Ribs. Enough is enough. The pain must stop. To all the closet gays out there, hindi nyo na kami maluloko. Amoy na amoy ko kayo. Hoy, mag-aamin na natin. Bakla ka. Bakla ka. Bakla. O ito, Bex! Happy Foundation Day! Bakla! Isa ka pa! Bakla! Ikaw pa! Ang dami-dami nyo na! Ano, paano na lang kami? Ganon-ganon na lang, ha? Agawan base, ubusan ng yaman? Puro kayong bakla! Hoy, lumaga ka na naman ng uwi, ha? Kababae mo tao, ha? Umayos ka. Alam mo, tatandang dalaga ka niyang ginagawa mo. Puro ka trabaho, tapos uwi ka pa lasing. Hoy, nakikinig ka ba? Opo, ma'am. Correct si Mama Tay. Sa kape, asikasuhin mo na lang kayo yung pag-a-apply mo. Sumot na kaya yung savings ko sa pagbibigay ng allowance mo, no? Ito na nga po, diba? Kinakarir ko na nga eh. Pero sana talaga matanggap na ako dun sa pinag-interviewan ko. May cute kasi na HR guy dun eh. Tingnan mo. Tingin. Uy! Ano? Ay, napabili lang kayo ng pilo. Sige, hindi ko siya. Kailangan natin. Kasi mo na siya nakangiti. Ay, wow. Sige, wait lang. Bading. Cancelled lahat ng mga consultation natin today. Ito yung mga referrals si Henry. Malamang na-turn off just sa kagagaan mo sa party. Kung may madalas na talaga ako, natuyo na dahil sa'yo. Sorry na. Kung gusto mo, sisantihin mo na lang ako. Anong Bex? Hindi sa'yo bagay ang mag-drama. Just promise me naman, huwag mo na ulit uulitin yung kagagaan mo, ha? Promise. Di na mauulit. I'll be a good girl na. Si Jacob. Diego, nandito si Diego. Sino Diego? Di Diego. Yung childhood friend ko, ang aking first love. Mula elementary hanggang college. Ang lalaking dahilan kung bakit na-discover ko deep inside my heart, may isang prinsesa nang nahanap ang kanyang Prince Charming. Kaso pumunta siya sa Amerika. Bench! Okay lang? Check. Hindi ako makahinga. Halika, dadali ka namin sa clinic. Halika na. Hindi na ako aabot. Kailangan ko lang CPR. Yung mouth-to-mouth resuscitation. Teka lang. Hindi ka naman unconscious, Bench eh. Ano? Uy! Bench! Bench! Ako, marunong ako mag-CPR. Lapit dyan. Alam mo niya na bakla ka? Hindi. Eh siya, alam ba niya na bakla siya? Hindi rin.
Pero one day, marirealize niya na, okay ka, mahal niya ako. Basta alam ko, now is the time. Ayan o, I can feel it. Tingnan mo, may importante daw sasabihin sa akin. What else could it be kung hindi na-realize niya na in love na siya sa akin? Bex, ikakasal na ako. So, ready po ka-sign? Ba? Bex, hindi ko yata kaya ito, Bex. Relax. Boxers mo. Bago. Nagbawax ka. Kagabi. Top or bottom? Ano ba? Pasok sa ito. Paano ko, Bex eh? Bex! Hey, I love it, Bex! Tulong. Ano pala yung importante gusto mong sabihin? Wait. Before that, meron akong gustong pakilala sa'yo. I'm so sorry, honey. I left my cell phone in the car. It's okay. Benj, this is Fiona, my fiancée. Diego told me that you guys are college best friends. So I thought, bakit hindi na lang kaya ikaw yung gawin namin wedding planner? Best idea ever. Kailan niyo ba plano yung wedding? 2 months from now? Next month? Yeah. But parang mabilis naman. Next month lang kasi ako libre. I'm actually an IT consultant, so, I travel a lot. Ito naman si Diego, naka-leave sa bangko for like 2 months. But I have to check with my partners kung kakayanin namin. If not, is it possible na i-delay yung kasal niyo? Say mga next year. Or next year. Or never. You know what? I don't know if I can wait that long. Kung pwede lang, I'd marry her tomorrow. And I don't care kung napambahay kami or sa kalsada lang siya yung as long as I marry her, I'm good. Dear sweet. Perhaps, let's save the kiss sa wedding day. Mas sweet yun. Mukhang kakayanin naman namin next month. So much about us. How about you? Kamusta ka na? Ito, meron pa rin. In love. With you. With who? Ha? With UNICEF. UNICEF, volunteer Nice. for the children. Oh, you have a girlfriend, right? And girlfriend? Yeah, a girlfriend. I mean, sa gwapo mo yan. Parang imposible naman ata na akong girlfriend. Unless, of course, you're gay? Gay! A girlfriend, oh. A girlfriend ako. Ha? May girlfriend ka na? Ayoko maging cover girl. Graduate na ako dyan. Master's degree pa, alam mo yan. Sorry na, Bex. Ayoko lang naman kasi magmukhang pathetic sa harapan nila, no? Ang sweet-sweet nilang dalawa, tapos ako, walang love life. No, cannot be. Aminin mo na kasi. Straight yung Diegong yun. Shh, don't say that. You have to meet him. Tapos gamitin mo sa kanya yung gaydar mo. Tingnan mo, makakonfirm mo siya. Bakla siya. Tsaka nung sinabi kong may girlfriend ako, parang may selos factor siya. No? Baka naman, nagulat lang yun. Pero ate, isipin mo, this time, hindi ka na cover girl. Undercover girl ka na. Okay. Okay, fine. Gagawin ko na to. Ikaw, dami mo ng utang sa akin, ha? Talaga, salamat ah. Ang tanong, paano mo mapapatunayan na bakla yung Diegong yan? Pag-aari ng pamilya nila
sa'yo. Si Sirena, Jessica. And that's Diego, my one and only. Hi, Bench. Sorry, I lost track of time. Kaya naman sa inyo. Sandali, ibis na ako Tawag na! Para makapag-meeting agad tayo. Si Kylie pala. Girlfriend. Kylie! Nice to meet you. So, paano? Ibis na ako, and then tatawagin mo si Fiona. Just give me 20 minutes. So workable talaga yung 2 months para sa wedding namin? Honey, it should be workable. I mean, we're paying them a lot. They should make the impossible possible. And I expect nothing less. Right, guys? Of course. Alam niyo, natutuwa ako sa inyong dalawa. Kasi you guys are in a relationship, tapos magkatrabaho pa kayo. Kasi kami ng honey bunny ko, we're inseparable. Ano naman, Bex? Bex? Bex! Term of endearment kasi namin yun. It's short for, Bex. Oo. Kasi, ano yun, alam niyo lang kung paano kumain. Bex talaga eh. Oh, yun naman tayo. You guys are so cute. But you know what? Hats off to you both kasi you guys are making it work. Alam mo ako, I don't feel like I can work with Diego. Kasi mag-aaway lang kami. Knowing me, I am such a brat. But honey, you still love me, right? Of course. Well groomed. Not a strand of hair out of place. Finis kumilos. Fashionable. Look at that shirt. I like your lipstick. Pink Nouveau. Right? Oh my God, honey, how do you know that? Lagyan mo ng check. Hindi ako 100% sure na bakla siya. Ano yun? Hindi ako 100% sure na bakla siya. Ay, Diyos ko. Ano pa bang proof ang gusto mo? Kinompliment niya ang lipstick mo. Ano pang gusto mo? Pumunta siya sa salon, mag-kulort, gano'n. May something eh. Ano something? Dapat sure ka bago siya mapunta kay Fiona. Bago malaglag pa yung panty mo, no, kailangan natin malaman kung talagang bakla to si Diego. How? Call Ramon. No one can resist Ramon. Hi. Matagal ka na bang member dito? Yes. Okay. Good. Parang ngayon lang kita nakita dito eh. By the way,
Ako nga pala si Ramon Ramon, part-time trainer dito. Hi. Hello, hello. Kakatapos ko lang din mag-workout. Tapos mag-spa. Ang init, no? Yeah. Nice trunks. Salamat. Ba't pinawalan mo? Sundan mo, please, doon sa shower. Ewan, naglalapot ako. Hindi niyo naman sinabi sa akin na ganun siya kagwapo. Hindi ako prepared. O ayaw mo? O di sige, ipapasidus na lang namin sa iba si Jeko. Sa iba na lang. Teka lang. Sandali. Teka lang. Eto na. Inhale. Exhale. Ay! Gwapo niya. Ingay. Bilis na. Go! Ay, may piso. Let's go! May piso. Kung Sayang. gusto niyo po talaga magkaroon ng magandang apps kagaya sa akin, willing ko po kayong i-train. Yung parang kagaya nito. Oo, yung feet touch. Wow! Ang hirap. Grabe. Oo. Magiging ganyan din sa inyo. Grabe naman yan. Sige ko? Oo. Sige. Or, Paano nagawa yan? hard workout lang po talaga. Sobrang kasi pag ganito katigas talaga. Sige po, ipapakita ko sa inyo yung chart ko. Sige. Mag-workout. Sige po. Ipakita ko lahat sa inyo ng paano tayo mag-work. Kita mo yun? I-ignore yung babae, tapos patuloy pa rin ang pagpasing. Confirm na yun! Ikaw na. Sorry. Hindi ka lang. Gwapo yun na. Logan ba? Hoy, Bex! Ano naman kabaklaan to? Scrapbook namin yan ni Diego nung high school. Nagdadalaga pa lang ako niyan. Pagtsagan mo ng basahin. Kawawang Fiona. O sige. Basahin ko muna to. Tignan ko to. Tawagin kita ulit, ha? Okay, bye. Huli ka. Madonna. Ultra-conservative military father and mega-religious mom. Ano ka mabakla ka? Ang lakas ng boses mo. Ang itong parents ko hindi nila alam na bakla ako. Talaga ba? Sa itsura mo niya, hindi alam ng parents mo, Rebecca. Ngayon alam na nila. Bakit iba nandito? Nakakaloka ka. Hindi mo naman sa akin sinabi na si Diego ay isang Mendoza. Amiga ko ang kanyang tita, si Lexi. Ano naman? Eto na nga, kinukuha ko ang kuturil ni Lexi para sa wedding ni Diego. Sabi sa akin ni Bench, yung daddy mo, general daw. Ang hirap siguro maging anak ng general, no? Parang kailangan laging dapat in order ka. Tsaka, bawal palamya-lamyanan. Yup. I remember nung bata ako, napasobra lang yung tulog ko, You know what he did? Made me stand outside for 10 hours straight. Under the heat of the sun, walang upuan yun, Pero kinaya ko. Gusto ko sana mag-collapse. But, I didn't want to disappoint him. Kaya nga siguro hindi ka talaga makapagladlad. Ano yan? Wala. Sabi ko, eto, may mga options pa tayo dito. Tsaka ito, may pantalon. Bagay ba ito dyan? Parang iba yata yung... Diego, darling! Tita! Hola, hijo. Ay, tita. Mwah.
By the way, this is our wedding planner, Kylie. Kylie, this is my tita Lex. Hola, Kylie. So nice to meet you. Ramon, you take care of my nephew, okay? Paborito ko to. I can see why. Ikaw yung nasa gym, di ba? Yes. I'm a jack of all trades. Gym instructor. Hindi po ba pupunta yung parents ni Jeko? Oh no. Dinelegate na lang nila sa akin ang pagtulong sa kanilang uniko iho. They know I'm the expert. So close mo talaga kayo ni Jeko, no? Well, to answer your question, yes. Super duper close kami ni Diego. I'm like his second mom. Kapag umaalis yung twin brother ko para makipagbakbakan, God knows where, I stay with Diego and his mom. So close din po kayo sa parents ni Jeko? May close pa ba sa twins? Ganun? Nice game, ha? Nice game. Hey, Benj, I need to ask you this. Why a wedding planning business? Idea ni Kylie yun. Alam mo na, supportive boyfriend. Well, that explains it. Pakasalan mo na yun si Kylie. Maybe next year. Kayo ba ni Fiona? Kailan ka nag-decide na pakakasalan mo siya? Well, the moment na sinabi niya sa akin na she's moving to Germany for work, dun ko na-realize na I can't let her go without being my wife. Benj, can I ask you a favor? Anything. Can you be my best man? Bex, hindi ko alam kung kakayanin mo to. Baka mag-collapse ako sa wedding nila pagka ako nag-best man. I can't watch the man of my dreams marry someone else. I can't. Uy, Bex, don't give up. O, di ba ito si Diego may tranerian dito? Ano naman ang kinalaman nun sa sexuality ni Diego? Ano ka ba, Bex? Di ba nasa research yun na baka daw nasa genetics ng pagkabakla? O, so kung meron talagang confirm sa pamilya, pwede daw mapasa yun from generation to generation. O. Mahirap umasa. Malay mo, hindi naman talaga takot to si Diego na mag-out sa parents niya. Malay mo, may ibang dahilan. Si Fiona, o baka buntis yun. Paano buntis yun eh? Ang lakas uminom ng red wine nung nag-dinner kami. Ano yun, naglili siya sa red wine? Wala na talaga. This is the end of the line for me. Hindi ko na makakasama si Diego forever. Bex, hindi yan. Hindi yan. Bex, kaya mo yan. Huwag ka nang umiyak. I'm here. Pambihira naman, oh. Ano ginagawa niyo dyan? Hoy, ba't ganyan ang tanong mo ang bastos? Hindi kami nagsesex, ano? Bakla ako. Bakla. May 7 p.m. ka with Sir Diego. Okay, thanks, Chef. Oh, Bex, ayun ang pupunta na si Diego. Anong gagawin ko? Basta bahala ka na. Hala ka ba? Basta, nasa isang lugar ko sa wala nakakilala sa akin. Nasaan ka pwede magladlad? Ano dyan? Gusto ko na naman makalimot. Umibigay
Okay lang. It's okay. Ako na to. Okay lang. Okay. Sakay ng elevator, hindi ko alam. May daan pala dito sa likod. Eto. Okay. Yan. Ito, mga clients nyo. Nasaan na kaya sila ngayon? Are they still this happy? I hope so. Saan nga pala si Bench? Out of town training. Hindi mo ba siya namiss kapag nag-out of town siya? Hindi naman. Parang okay din naman siguro na minsan malayo kami sa isa't isa para may space. I guess you're right. Si Fiona. She's at work. She's been very busy lately. Halos sa cellphone na namin nakikita tsaka nag-uusap eh. Pero hopefully things will change kapag nakasal na kami. In the meantime, ako na muna tututok dito sa wedding prep. Oy, Kylie, wala pang laman yung tiyan mo ha. Makain ka na agad ng ice cream. Ma! Asan yung irereto mo sa akin? Yung anak ng kakatikismo mo, asan yun? Umayos ka kaya muna. Eh kung kumain ka dyan, para kang baboy na di pinapakain eh. Grabe naman, di ba pwede meron na akong pinagdadaanan sa buhay? Ayan kasi, puro ka lalaki, puro ka date. Kaya ka nakakarma sa mga nagiging jowa mo kasi masyado kang atat, di ka marunong magkantay. Atat? Ako pa ba yung atat? 30 na ako, ma. Ang tagal ko nang nag-aantay. Oh, nauubusan ka ba ng lalaki? Sunod-sunod nga, di ba? Kaya lang natatanso ka. Bakit? Kasi hindi mo pa oras. Kaya mo si Destiny magsabi sa'yo. May rereto ako sa'yo. Kuya ng friend ko. Gwapo ba yan, ha? Gwapo, pero di ko lang alam kung bading. Kaya bahala ka na. Go. Laban. Excuse me, move. Move your knees. Okay. Gusto mo bang popcorn, drinks? Sorry, I forgot. Hindi na. Busog pa naman ako from dinner. Sobrang favorite ko kasi yung Japanese food. Siyempre, may research ka yun. Na-research? Sa Facebook. Okay lang bang palit tayong plan? Bakit? Medyo wala akong tiwala dyan sa katabi mo. Sige. Alam mo na, mas magandang makasigurado tayo. Kasi mga manyakis ngayon, nagsasalamin na eh. Para magmukhang mabait. Saka, motto kasi ng family namin, it's better safe than unsafe. Alam mo, dinner was great, pero siguro bad idea na tong movie na to. Uwi na tayo. Come on, Bella. I'm here to protect you, okay? Have no fear. Isa pa, maganda itong papanoorin natin. Horror. Na-research mo din sa Facebook yun. Shh, kami. Sisimula. Kasi kapag natakot ka lang, kumantong ka lang sa akin, ha? Nagpahayot kami mo. Tsaka nung kandong. Ano ba, Kylie? Hindi na tayo high school. I like you. And I know you super-duper like me. So what's the problem? Ikaw ang problem. Napaka-presko mo. Akala ko ba naman matino ka, may issue, straight na lalaki. Anong kwenta ng pagiging straight mo kung bastos ka din naman? Uwi na ako. Ano ba? Huwag ka na kasi makiputin. Anong makipot? Uwi na ako. You okay? Ay, okay lang dito.
I'm her friend. We are her friends. Ngayon, kung ayaw mo ng gulo, just let her go. Okay, fine. Total, di ka naman kagandahan. Maputi ka lang, saka makapal ang labi mo. Okay ka lang. Samahan na kita dyan. Sobrang thank you, pero di mo naman kailangan iwanan yung friends mo. Uuwi din naman ako eh. Oh, why? Sayang naman yung tickets. I heard maganda talaga itong movie, so let's just enjoy. Upward. Talaga, nakakatakot pala talaga itong movie. Napahaus yata ako kakasisigaw. Pero sa'yo ng movie, ah. Hindi ba nag-enjoy? Mas nag-enjoy pa nga yata ako sa kakapanood sa YouTube. What? Yes. Hi! Kylie, I don't mean to brag, but tatanong ko lang ako. Okay lang ba kayo ni Benj? Okay naman. Bakit? Well, you're out on a date with another guy. Offer nga pala ako. Ano kasi, nagkakalabuan talaga kami ni Benj ngayon. Talaga? Parang wala naman siya nababanggit sa akin. Marami talagang sikreto yan si Benj. Alam mo lang. So, meron akong fitting on Wednesday, right? Oh, eh di ba dapat si Fiona ang kasama mo? Sa Friday pa yung balik niya. Pakicheck mo nga yung resibo ng catering ng Martinez wedding. Mali daw issue kong check eh. Ha? Okay, thank you. Bye. Kylie! Nakapag-decide ka na ba? Hello po. Pinapasok po ako ng maid. Kylie po.
Kylie. Mom, Dad, siya yung sinasabi ko sa yung girlfriend and business partner ni Benj. Diego, where are your manners? Ask your guest to come in first. Yes, sir. Kylie, come in, please. Oh, Ihan, so nice to meet you. Panay puti si Diego sa'yo. Hindi niya kakayanin ang wedding preparations kung wala ka. Where's Fiona? I thought sabay kayo magpapa-interview para sa ABP sa wedding reception. Sa ibang araw na lang siya, Dad. Something came up with her work. I hope it's alright, Kylie. No problem. Baby, yan ba susutin mo? Mas bagay yata sa'yo yung polong pinili ko. Sige, you change na. Okay, Mom. Excuse me, Oh, good boy. Ikakasal lang ang anak mo, binibaby mo pa rin. Ano ka ba? Forever ko nga siyang baby. Julia! Let's go! Late na tayo, no? Hola, Kylie. Saan na naman ang punta niyo? Sa salon, saan pa? 2 weeks na itong mani-pedi ko. Nakakahiya na. Sabi ko nga dito kay Nape, magpalinis lang ng buhok. Linis naman no? Bakit ang babae pag tumingin ganito? Tapos sa lalaki ganyan? Ang sweet ng parents mo, no? Nakita ko silang sumasayaw kanina. Well, my dad's very intimidating, pero romantic talaga yun. Kailan na ba katagal ka sa yung parents mo? 35 years. Nagkakilala sila sa isang college dance way back in 1974. Love at first sight? It's more of love at first dance. I don't know, my dad can't explain it, pero kakaiba daw talaga yung feeling eh. Lalo na the first time na nahawakan niya yung kamay ng mom ko. He knew that he had fallen in love. Ikaw, kailan mo na-realize na in love ka na kay Fiona? I guess it just happened. It just happened? Yeah. Best friend ko siya sa US. And we were both struggling. Trying to prove ourselves without any help from our parents. And then one day, sabi niya sa akin, I think I'm falling for you. Then I realized ko na I was also falling for her too. So si Fiona yung unang nag-I love you. Sumakay ka lang pala. Diego, parang may dumi yung kuko mo. Ayan, dito natin pwede ilagay yung trellis. At naisip ko, dito pwede maupo yung mga guests nyo. At siguro dito sa banda, dito pwede natin ilagay yung stage para sa string quartet. Ano ba? I am not sure on this. What if it rains? Chinek ko naman yung weather forecast. Nakalagay sunny. Well, that could change. Honey, is it too late for a beach wedding? Wait, we've talked about this. Akala ko umokay ka na dito na tayo. I know. I just thought that the designs and the setup would look nicer. I mean, pictures lang yung nakita ko. And whose fault is it? Mas inuuna mo pa kasi yung trabaho mo kaysa dito. Diego, you know how demanding my work can be. I know. But I just thought na mas ipaprioritize mo itong wedding natin. But obviously, I was wrong. Look, I sacrificed my career in Germany just for this wedding. Don't you think I deserve better?
Bex, mukhang in danger ng hindi matuloy ang kasal nitong Fiona at si Diego. Bakit? Nagbakal ba si Diego? Hindi nga, si girl. Parang nagkaka-cold feet to si girl eh. Sige, i-celebrate mo yung kasalian ng iba. Very good yan, Bex. Sige lang. Ikaw naman, Bex. Pagbigyan mo na. Alam mo kasi to si Diego, parang dead set talaga na pakasalan tong fiancé niya eh. Meron akong sasabihin sa'yo. Pero please, huwag ka na masyadong umasa. Don't get your hopes up high muna, okay? Ito na. Parang nafe-feel ko ha. Confirm na nga na bakla to si Diego. Confirm o confirm? Magkaiba yun. Confirm, pero papunta na sa confirm. Mga ilang percent? Siguro nasa 66% na ako, Bex. So more than half. Pwede na yun. Pabakla na yun. Pasensya ka na medyo na late lang yung dance instructor. Traffic kasi. Ikaw lang? Oo eh. Pero si Fiona hahabol. Hindi na siya makalis sa meeting niya. Hey, Kylie. Can I tell you a secret? Oo naman. Well, matagal ko na kasi tinatago kay Fiona to. Well, actually, sa buong pamilya ko, medyo nahihirapan na nga ako itago eh. Listen to me. Wala kang kailangan itago. This isn't something you have to be ashamed of. Just be true to yourself. Kung saan ka masaya, doon ka. And I'm sure your family will support you. Okay lang yan, Bex. Okay lang yan. Okay. Thanks, anyway, meron kasi akong pinapractice na song. And gusto kong i-surprise si Fiona on our wedding day. Yun yung itinatago mo? Do you mind? Gusto ko sanang parinig sa'yo eh. Sabi ko nga eh, just be true to yourself eh. Sige, ano yan? Ito. Ano yan? May minamahal, bawat taong may damdamin, may minamahal. Tulad mo at tulad ko, nakadama sa isa't isa ng pag-ibig. At ngayon'y nagmamahalan ng tapat. Pag nagmamahal, bawat sandaling kasipin kay anong bilis. Bawat oras ay mayroong kasaysayang anong sarap, anong tamis. Maligaya nga ang taong nagmamahal. Sadya ka na, sobrang favorite ko talaga yan. Oo, binibidyo ko yan. Wow.
isasayaw natin. It's so baduy. No, of course not. So where's the dance instructor? Is he here? So nauna pa ako. So unprofessional, my gosh. Tatawagin ko na. Excuse me. Nasaan ka na? Hindi tayo hintayin ni Father, okay? Dahil busy din yun. Please hurry up, okay? Right. Diego? Hi! Anong ginagawa mo dito? Canonical interview. Yes. Si Fiona. Wala pa nga eh, but she's on her way. Ikaw, what brings you here? Kasama ko yung kliyente ko si Ma'am Lorraine. Ma'am Lorraine si Diego. Excuse me, Diego, Fiona? Kayo na? Oh, wow. Ma'am, can we wait for 5 more minutes? Sorry, Iho. Kasi aalis si Father eh. Kung gusto mo, i-rescan ko kayo. Pero next month pa yun. No need. She's here. Honey? Honey? Tayo na daw. Honey? Wala pa kasi si Fiona eh. So, just pretend you're her. Please. Hindi ako nang bumalik dito eh. Excuse me. Ikaw si Fiona? Saan kayo nagkakilala ni Diego? Sa New York, Father? Malay ko. Sa New York nga po. Yes, sa New York. Nanood kami ng Broadway musical. Ano naman ang malaking pinagtalunan niyo ni Diego? Nagkakapikunan siguro po sa pagpili ng venue ng kasal. Pero buti na lang, napakagaling at napakaganda ng wedding coordinator namin. Yun nga po ang laging kasama ni Diego eh. In fact, tanay na sila eh. Sana sila na lang. Sila na lang po yung masunod sa lahat ng detalye ng wedding. Kasi sila yung laging magkasama. Busy po ako eh. Mahal mo ba si Diego? Alam mo, Father, di naman siya mahirap mahalin eh. Kahit pa na alam mo mali, kahit na ayaw mo pa, di mo naman mapipigilan ng puso mo eh. Yung tipong makita mo lang yung ngiti niya, buo na yung araw mo. In love ka na? Ako? Hindi si Fiona yun. Hindi mo ito si Fiona? Ako nga po. Ibang pare yung mag-officiate ng wedding. Don't worry. Anong nangyari kay Fiona? Stuck sa meeting. Problema ko yung couple seminar bukas because Fiona's flying to Cebu for work tonight. Salamat sa pagkatid, ha? Kylie, gusto ko lang mag-thank you ulit at sa kanina. Naku, wala yun. Kylie! Tayo gusto ng pare. Kylie, may nabili ng fishbowl. Nakakatawa lang talaga yung itsura mo eh. You look so uncomfortable. Lalo na yung sex na yung pinag-uusapan. Siyempre naman, sino ba naman hindi maiilang kapag sex yung pinag-uusapan? Baklang babae nga ako. Pero hindi naman basta-basta sa akin yung sex mo. Really? Pareho pala tayo, no? Would you believe na mabibilang lang saya isang kamay yung mga nakasex ko? Kasi para sa akin, kapag binigay mo ng katawan, dapat kasama rin pala yung puso ko.
Diba? Uy, ayos kayo. Kuya, keso nga, dalawa. Ano ka ba talaga? Kasi naguguluhan na ako sa'yo eh. I mean, sa pagkatao mo. Akala ko parang na-figure out na ka na, tapos bigla na lang meron kang gagawin or sasabihin, tapos magugulo na naman yung isip ko. You see, I have nothing to hide. And kung meron kang gusto malaman tungkol sa akin, all you need to do is ask. Wait na yung Checo. Checo na pala. Ma, si Checo. Checo, mama. Hello, Jenny. Hello. Good evening. Kahit na tayo hindi nagkakain ng hapunan, tama-tama kumain na tayo. Hindi na. Baka meron ng ibang plano to si Checo. No, I would love to join you for dinner. Kung okay lang po. Ay, syempre, okay. Welcome ka sa bahay namin. Lalo na kasi ang pogi mo. Nag-animation workshop ako, pero hindi ko natapos. Ito hindi ko alam na may talent ka pala. Fine arts yung tinapos ko sa college, no? Wala talaga akong makitang trabaho, eh. Kung meron man, racket-racket lang. Kaya tinigil ko na lang muna. Kailangan ko kasi talaga ng steady income para pag-aralin to si Cindy. Ito yung tuwalya niya. Galing. Mana sa akin. I think you should take it up again. I mean, this is really good. Tsaka na siguro pag nakaipon na. Hindi mo ba nami-miss? Nami-miss. Alam mo kasi kung ano talaga nagustuhan ko sa animation. Yung discipline eh. Kailangan kasi talaga gawin yun frame by frame. Walang shortcut yun. Tsaka, mariremind ka kasi na everything that's worth something takes effort. Diba parang relationship? Yung parang bang, ito, collection yan ng maraming memories, maraming days. Tapos, pag nakita mo na siya as a whole, ma-realize mo, it's so beautiful pala. Ako na nga nung tinulungan mo. Ako na nakalibre ng hapunan. Kaya mo, i-charge ko na lang sa bill. Oo nga pala, bukas wala pa rin si Fiona, no? Yeah, kaya tomorrow, I still need you to pretend to be Fiona. Okay lang ba? Good night. Importante sa relationship ang eye contact. So I don't want you speaking to one another. Titigan lang to sa mata. They say that the eyes are the window to our soul. Your lips can lie, but not your eyes. Dito mo malalaman kung malungkot o masaya isang tao. Just by looking at their eyes, malalaman niya kung in love ka na sa kanya. Okay, did you like that exercise? Nako, ito, sigurado akong mai-enjoy ninyo. I want you to kiss each other. Kiss? Sa lips? Yes. Bakit? Wala nang problema. Magpapakasal naman na kayo. Baka pwede pass muna. Kumain ako ng bago. Hindi pa ako nagtutoothbrush. Sa cheeks na lang, no! It must be on the lips. Pero, walang pero-pero. Come on, don't be shy. Di ba lahat naman tayo ito magbo-boyfriend, girlfriend, di ba? Oo. Come on. siguro okay na. Magkaibigan
sure. Wala naman akong feelings for you eh. So, iisipin ko na lang na artista ako at role ko to. You may start. Okay, go. Go on. Yes. Feel the love you have for each other. Imagine that you are in a romantic place. Kayong dalawa lang. Without a care in the world. Excuse me. Time's up na ba? Kanina ba? Ano ba nangyari sa'yo? Nauulan po. Kakaiba yung ulo. Okay, moving on. Box, wala yun. Walang ibig sabihin yun. Kalimutan mo na yun. I'm back, Biash. Oh, ba't nahiga ka dyan? Wala, nagpapahinga lang. Bex, miss kita. Ano na, kumusta na si Diego? Taon na ba? Hindi na tuloy ang kasal. As of now, tuloy pa rin. Eh, akala ko ba 66% sure ka na bakla si Diego? Oo nga. Kaya ano magagawa kung ayaw niya mag-out? Eh, ano nangyari doon sa 34%? Bex, may hingin ako sa'yo favor. Kahit kakadating mo lang, Bex. Favor agad. Ano yun? Pwede bang ikaw na munang humawak sa kasal ni Diego? Total, ang tagal mo din naman nawala. Baka pwede mag-work ka muna, di ba? Parang nalilito yung lola mo. Confused ako. Eh, di ba nga kaya ako nagbakasyon para makaiwas ako kay Diego? Eh, bakit parang ngayon, ikaw, hindi mo na rin siya carry makasama? Hindi. Hindi naman siya gano'n. Hoy, bakla ka. Na-in-love ka rin kay Diego, no? Of course not. Ano ka ba? I've learned my lesson. Hindi na ako may in love sa isang bakla. Ano problema? Wala. Ayoko na mag-waste ng time sa isang couple na magbe-break na naman. Sayang lang yung effort ko. Yan all the more reason na mag-effort. Bex, pag hindi sila nagkatuluyan at hindi natuloy ang kasal nila, may pag-asa. May pag-asa na kami. Alam mo, Bex, pinagbigyan na kita. Ngayon kung talagang gusto mo si Diego, edi ikaw na mag-effort. Kasi hoda bakla man siya o hindi, at least ikaw ang nagtrabaho. Wala tayong sisihan kung hindi mo makuha yung gusto mo. Okay? Okay. Ganon? Madaling araw na, ba't gising ka pa? May problema ba? How did you know that Mom was the right woman for you? Honestly, at that time I wasn't sure. But I was sure of my love for her. Alam ko na mahal ko siya. Alam ko na siya ang unang gusto kong makita pagising ko at huling pagmasdan bago matulog. San,
Marriage is not easy. May pagtatalo, may away, may tampuhan. Yung mga times na tatanungin mo sarili mo, tama ba na pinakasalan mo siya? Pinagdaanan niyo rin ni Mami yun. Siyempre, hindi kami perfecto. But these imperfections only made our love for each other stronger. But what if hindi ganun yung nangyayari? Maybe your love for each other is not strong enough to begin with. Bench! Bench! You're back! How are you? How are you? Okay lang. Okay lang. Parang lumalaki ka, oh. Pati dito, ah. Hingkit ako, nakakagigil, ah. Sabay kasi tayo mag-workout minsan. Talaga, pati yung abs, ganun. Parang dati pa rin. Tapos sauna after, no? Labas ng pawis. Tara, let's do that! Coffee. Si Kylie. Wala. May pinuntahang ibang kliyente. Actually, from now on, ako nang tututok sa kasal. Bex, may problema. Nag-request kasi si Fiona na mag-feeding today. Eh di, sabihin mo may sakit ka. Parisked ka na lang. Eh, ngayon lang daw siya free eh. Bex, pwede ba ikaw na lang pumunta? Kaya rin mo bakla. Wala naman daw doon si Jacob. Eh... Wow, it's so beautiful. Yes, it is. Fionsky, What? we have a slight problem. Hindi mo siya pwedeng isukat. Ang sabi kasi nila, kapag sinukat ng bride ang kanyang trahe de boda bago ang araw ng kanyang kasal, malas yun. Hindi matutuloy ang kasal. Oh, come on. Do you seriously believe that nonsense? Believe you me, Iha. Alam mo, nangyari talaga yan sa kumari ko. Sinuot niya yung gown bago pa ng araw ng kasal niya. So pagdating ng araw ng kasal, ayun. Umurong ang groom. Oh my God. Better safe than sorry, as I always say. I guess you're right. So paano susukatin niya? Wait lang. Ready na siya! Si Kylie, binigyan na. Diego, what do you think? Isn't it fabulous? Kylie, you look so beautiful. I think Diego agrees. I mean, look at him. He can't take his eyes off of you.
I'm sure pag suot mo to, ang ganda-ganda mo talaga. Sa akin, yung bagay, parang alangan eh. Bakla, hindi ka palit tayo. Ganda-ganda mo talaga. Halika na! Fiona? Oh, hi! Morning! My friends are throwing me a party later tonight at Tita Lexi's house, and I'm hoping you could make it tonight. Here's the invitation. All the details are here, so check it out. Thank you. Alam ba ni Diego na inimbitahan mo ako? Of course! Actually, mamaya nga yung party niya eh. And I think, Benj just confirmed na pupunta siya. I'll see you. Welcome. Kylie! Hola! Come in, Iha. Magsisimula ng bachelorette party of the century. Let the party begin! My crown. I'm such a princess. And I'm marrying my Prince Charming. Grabe si Diego, no? He's so smart, mabait, maalaga. Am I lucky or what? Swerte mo nga. Pero swerte din naman sa'yo si Diego. You think so? Ano? Ganda mo. Matalino pa. Hardworking. Eh, hindi naman talaga nakakapagtaka kung bakit na-in-love sa'yo si Diego. Ano pa bang laban ng ibang babae, no? Asa mo sila? Kylie, you're too sweet. But you know what? You're right. I don't have any reason not to be happy. I mean, sa kadami-daming babae nagkakagusto kay Diego, ako talaga yung papakasalan niya. Sorry na lang sila. Sige, alis na ako. Maaga pa ako sa office tomorrow. Stay. I enjoyed talking to you. Marami na naman tayong oras para mag-usap eh. Sige, alis na ako Ingat, congrats! Okay. Bye! Bye. Suplata. Akala naman niya. Nyeta! Simple pero elegant. What do you think? Honestly, they all look the same to me. I just hope may magustuhan si Fiona dahil kung saan saang jewelry shop na rin kami pumunta. Sige, tanawagan ka na lang namin na ayaw. Alam mo, kliyente namin yung anak ng may-ari ng store na to. So, kung meron kang nagustuhan, pwede kami humingi ng discount. Saan na ba kasi si Fiona? Don't tell me, busy na naman siya. Sana naman sa wedding yun, no? Kung time na siya. Pero alam mo, I really can't blame her din naman kung hindi pa rin siya makabili.
Eh kasi syempre, a wedding ring symbolizes her love. Forever mong susuotin yan. It represents endlessness, a love that can't be broken. Kaya baka na... Sorry, excuse me. Yes. Ito na lang. Maganda to. Bench, ano kaya kung kay Kylie na lang ako magpatulong gumawa ng wedding vows? Bakit? Eh, wala pa ako nabubuo. Ano ka ba? You just write it from the heart. Ano ba kasi yung gusto mo siya sa Fiona na yan in the first place? Alam ko na. Kunyari na lang, ako si Fiona. Tapos, sabihin mo sa akin yung nararamdaman mo. Pero syempre dapat holding hands. Tapos, titigan mo ako sa mga mata. Pare, focus. Practice lang to. Sige. Imagine, I'm the woman you're in love with. Look me in the eye. Anong gusto mong sabihin sa akin? Fiona? Huwag mong bisan doon. Pangit. Luma na yun sa pangalan. You're beautiful. Thanks. What else? Excuse me. I don't mean to disturb, pero yung kliyente natin na may wedding sa Boracay tumawag. Kasi i-cancel yung hotel bookings niya. Wala pa daw siya natatanggap sa'yo ng mga emails. Baka gusto mong tuwagan. Sige ha, excuse me. Sige ha. Hold on to. Okay. Okay ka lang? Yeah. Nagpapadulong lang ako gumawa ng wedding vows kay Benj. Parinig na? Wala pa ako nabubuo eh. Okay. I want my wife to be someone I can truly be comfortable with. Someone I can share my dreams, knowing that she'll always be there to support me. Someone who can laugh at my jokes, kahit kaano pa ka-corny. Someone I can dance and sing with. Someone who will hold my hand and will make me feel that everything else doesn't matter. That's all I ever wanted. That's all I need. What was that about? That was for you. Sobrang mahal ka talaga ni Diego, Fiona. I'm so happy for the both of you. Yes, you were saying? Yes. Time is gold. Kylie! Hola! Benj! Come in! Bakit ba kasi tayo nagpunta dito? Eh, alam mo naman, this is a celebration of love ng man of your dreams and his fiancé. Alam mo kung saan dapat tayo nagpunta? Sa isang bar na manomo, nagmo-moment, nagtatipo ng lalaki, hindi dito. Ladies, gentlemen, and gentle gays, may I have your attention, please? I'm really so happy that you're all here tonight. And please, mi casa es su casa. So now let us all welcome the reason why we are all gathered here. The stars of the night, the loving couple, Diego and Fiona.
Baka naman nakakatawa yun. Ba, nakakarami ka na. Maghinay-hinay ka dyan. Tapos, di ba? Pwede naman sa'yo. Hi! Bakit ba ang gwapo-gwapo mo? Umayos ka, Kylie. Closeta yan. At may babaeng mabibiktim na naman. Just look at him. Hair, check. Skin, check. Clothes, check. Pinky Amador, check. Enough is enough. Bakla ka. Bakla ka. Bakla ka! Ano ba? Tigil ka nga. Hindi itong oras para mag-emotional breakdown ka. Nakakaya. Tigil mo yan. What's wrong? Bakla ka rin? Yes, Iha, I know. Since birth. Sorry, medyo marami nang nainom. Halika na sa labas. Bakla ka rin eh. Pati ikaw, bakla ka. Isa ka pa. Lahat naman kayo, ganun, di ba? Lalo ka na, ha? Mga bakla kayong lahat. Bakit nyo ba kasi tinatago? Dapat hindi na kayo mag-deny. Dahil halatang halata ako kayo na lahat ng mga naging boyfriend ko, mga bakla! Nakakabwisit na! Mga maliloko kayo! Dahil ganyan kayo eh. Ganyan kayo magpaasa kayo. Kami naman, mga hobya queen kami. Akala namin, ang gaganda namin, yung palang ginagamit nyo lang kami as cover girl. Kasi nga, mga kloseta kayo. Kylie, please. Please stop. Pasensya na ho kayo. Lasing lang po. Ikaw pa ba, Mama? Pwede ba? Can you stop pretending at lumabas ka na dyan sa closet mo kasi bakla ka? Bakla ka eh! I'm so sorry. Come on. Kylie. Ayoko! Bakit? Naku, bitawan niyo ako. Bakla kayo. Please. Ito ba? Kylie. Pwede ba? What's wrong with you? Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Bakla ka. Oo nga. Ikaw din bakla ka rin eh. May gusto ka nga dito kay Diego eh. Just shut up. Oh. Ito na yung chance mo para masabi mo yung big speech mo na si Diego yung great love of your secret Becky life. Oh. Oh. Huwag ka nang papakita sa akin. Oh! Dapat nga magpasalamat ka sa akin eh. Only the truth will set you free! Tignan mo ako! Free as a butterfly. Because butterflies that flock together stay... What's that? Birds? Kylie. Ano ba? Bitawan mo akong bakla ka? Why do you keep on saying na bakla ako? Kasi mahal kita. Yes, it's a big revelation. At lahat ng mga lalaking nagugustuhan ko, puro silang bakla. Lahat. Hindi ko alam kung ano talaga kasalanan ko sa Diyos at talagang sinumpa niya ako. Lahat ng lalaking nagugustuhan ko, puro silang bakla. Lahat. Teka sandali. Mahal mo ako? Tanga-tanga ko, di ba? Hindi na ako nadala. Sa lahat ng dating sa buhay ko, ikaw yung pinakabakla.
bakit bali ko yung pinakaminahal ko. And the sad reality is, kaya bakla ka man o hindi, kahit saan ang gulo mo tingnan, hindi mo rin ako pwede magustuhan, di ba? Diego, what the hell is going on? Fiona, I'm so sorry. Sinira ko yung party niyo. I'm so sorry. I know it's late, and I don't want to keep you guys waiting. I'll just give you a call kung kailan lang ulit tayo mag-meet, okay? No problem. Pasensya na ako kaya. Sorry. Sorry. Oh my God, honey, grabe talaga dito. Traffic was horrendous, my God. Well, they just left. Why? You're 2 hours late, Fiona. Hindi mo pwedeng basta pinaghihintay na lang palagi yung mga tao. Lalo na ngayon na nag-back out na sina Benj at kailangan nating maghanap ng ibang wedding planner. Eh, hindi ko naman kasalanan kung napaka-unprofessional ng friend mo. Napabuti na rin siguro palitan natin sila. Because to be honest with you, I don't like their taste. Especially that girl. That Kylie girl. My God, she's so tacky. Fiona, lagi kang wala sa preparations. Si Kylie lagi nandun. Every step of the way, nandun si Kylie to help me out. Kung sana binibigyan mo ng konting halaga tong wedding na to, eh di sana yung mga gusto mo yung masusunod. Okay, sige, fine. Fine, it's all my fault. Total, kayo naman ni Kylie, yung magkasama magplano ng wedding, eh di kayo na magpakasal. Fiona, please. Don't be immature. No. Diego, seriously, I mean it. Eh, mukha namang mas nag-e-enjoy ka pagkasama mo siya eh. Pwede ba? Nag-resign na yung tao. Huwag na natin siyang idamay dito sa problema natin. Look, can we just focus on the wedding? I need you here beside me. We're talking about our future here. This was part of our plan. Remember? Oo nga. But that was years ago. Bakit? Did you ever bother asking me kung yun pa rin ang gusto ko? I was gonna move to Germany, for Pete's sake, and now you're asking me to settle down with you, to have kids with you, and to sacrifice my career? Eh, ikaw lang naman may gusto nun eh. Sinabi mo pa kay Benj na kahit sa tabing kalsada lang tayo magpakasal, and just as long as you're marrying me, you're good. Eh, paano naman ako? How about what I want? Can't you see it, Diego? Don't you get it why I'm always late? Kasi nga, napipressure ako dito sa wedding na to. I'm not the same girl anymore. I'm sorry. And being with you makes me feel so guilty about my career. And I can't let that happen. Bex, kasi huwag ka nag-out ng mga kruseta. You have no right. Sorry na talaga. Hindi ko na uulitin ever. Bakit kaya tayong dalawa ang lagi nag-end up together? Every time. After every failed relationship. Ending natin ito. Nilulunod sa alak ang pagkabigo. Baka we're meant to be together. I'd rather be with my best friend than be alone.
It is kind of nice being alone with you. One piece of advice, anak. When all fails, drop everything else and follow your heart. Hello? Hello, Benj. Thank you for answering my call. May favor sana ako eh. Alam mo ba kung nasan si Kylie? I really need to talk to her. Gusto niya munang mag-isa, Diego. Ayaw ka niya makausap. Please, Benj. Kylie. Anong ginagawa mo dito? The wedding is off. Bakit? Nag-usap na yung bride and yung groom. And they both realized hindi pala talaga sila para sa isa't isa. The bride seems to have changed her mind. And yung groom naman, meron siyang ibang mahal. Sino? Yung babaeng akala bakla siya. Sabi mo, nai-love ko lang sa mga kapatid, di ba? Tama ba? Parang ganun na nga. Well, just for the record. Promise. Straight talaga ako. But if it means that you'll fall in love with me too, may aminin ako sa'yo. Willing akong maging bakla. Baklush. Becky. Becky Mills. Kahit anong level pa ng pagkabating, just to prove to you how much I love you.